how do you take care of your mental health? Ano yung ginagawa nyo? Or nag-aalaga ba kayo ng dog dahil ito yung business nyo? Or nagja-jogging ba kayo? Or naglalakad-lakad? Okay. Before, pero yun nga, medyo nawala siya. Every morning, nag-walk kami with our dog. Okay. So, parang yun yung start of the day, nakaka-relax. May aso ba yan? Wala naman. Meron. May Oo, dala-dala nga namin. Okay. So, nilalakad namin siya every morning. To start our day, ano lang talaga. Inspired, parang ganun. So, yun yung parang pang-boost ng umaga. So, yun na rin ba yung sasagot mo? Hindi. Ewan ko kung ano na siya. How do you take care of your mental health? Ayun nga, sa umaga, pagkagising, dog training. Dog training? Papakain. Ilan ba aso mo sa bahay? Isa, yung aso namin. Okay. Tsaka isang pusa. Okay. So, na-fulfill ako kapag pag papakainin mo sila. Yung ano na yun, may twist yun. Siyempre, may gagawin siyang tricks. Hindi pwede kumain agad. Hindi pwede kumain agad. So, yun ang masaya sa morning. And then, magtutuloy-tuloy na siya ng buong araw. Para sa main event! Trisha, how do you take care of your mental health? Sa akin kasi, parang recently lang kasi na-diagnose ako ng depression. So, how do you cope up? Ayun. Ngayon, ang ginagawa ko, parang every morning, kailangan nga, you start your day right. Wag kayong magle-left, guys, ha? Right tayo. Yeah. Okay, pagka-right, anong gagawin? Tapos, ayun, parang appreciate mo lang yung morning. Ganyan. Kasi, di ba, nasa province kami. Yung area kasi namin, yung sa bahay namin. Talaga, parang forest, ganyan. Okay. So, yun ang Forrest Gump. Ang luma ng Forrest Gump. Okay. Yung movie na yun. 80s pa yata yun. Game. Ayun. Tapos, ayun, ano lang, parang ano ko lang, ano bang tawag doon? Division mo? Ano ko lang sa isip ko na, na magiging okay tong araw na to. Parang mantra-mantra. Okay. Aside from that, ano pa yung nagpapahappy sa inyo? Meron pa ba? Or yun na rin yan? Papahappy? Anong ginagawa niya para maging happy kayo? Sa akin, more on, ayun nga. Foods, hindi naman. Mahilig kasi ako magbasa ng libro. Oh, matalino yung nandito sa side na to. Okay. Siya na interview. Ayun, Okay. ayun siguro. Isa rin siya sa nakakapag-gano ng mental. Sumasaya ka doon. Kasi, like, Trisha, may diagnosis ako. Hindi ko na sasabihin ko. And one of the, is, ayun nga, magbasa-basa ng books to learn new. Para na-fulfill ako kapag natututo ko ng Trisha, what makes you happy? Ano yung ginagawa mo para sumaya ka? Pagka nandito ka, sumasaya ka. Pagkasama mo sila. Actually, Actually. Sorry. Favorite word kasi na. Ano yung nagpapasaya sa'yo? Yun. Every time na pumupunta ako dito. Parang, yung buong week ko, yung, kunwari, Monday to Friday ko, nagwo-work ako. Pag nandito ako, ito yung peak nung week. So, parang outlet mo to, no? Okay. Gaano ka-importante ang authenticity of a person? Kasi ngayon sa social media, kasi ngayon, di ba, magpo-post ka ng saya-sayahan ka. Tapos after posting that, malungkot ka pala talaga in real life. Gaano ka-importante nagpapakatotoo ka? Bounce mo na. Gaano ka-importante sa inyo yan? Parang PBB na nagpapakatotoo ka. Siguro sa akin, super important niya kasi, of course, yun nga, sabi ko sa'yo kanina, meron kasi akong dream. So, kung magpapaka-filtered ako sa social media, ganyan, paano ko ma-express yung buong sarili mo? Dream ko? Paano ko? Kasi, pangarap ko ma-zero out yung mga irresponsible pet owners, ganyan. So, kung i-filter ko yun, di ba, parang paano ko sila may inspire? Oo, tama. Hindi ko parang ginagawa mo lang yun para to please them o kaya naman para magustuhan ka nila. Oo, parang hindi siya ganun. Kino-compromise mo yung sarili mong kaligayahan. Oo. Kaya super importante para sa akin, magpakatotoo ka. Kung ano yung gusto mo, ma-influence yung ibang tao. Okay. Trisha?
Ayun, ang sa akin naman, parang kung gusto mo na na mahalin ka ng tao, piliin mo yung totoong ikaw. Kaysa mahalin ka niya doon sa hindi naman talaga. Fake. Mahalin ka ng tao sa yung gusto mo lang na makita niya sa'yo. Or kung i-hate ka man ng tao, diba? Mas mabuti na hinate ka na niya yung totoong ikaw kaysa doon sa magaganda lang na nakikita. Rainier? Authenticity kasi sa akin is more on siya sa akin para siyang principle na rin sa akin. Sa akin hindi ako pleasing na tao. Like, medyo masungit nga ako. Medyo strict ako. Medyo lang. Pero kung strict ako sa'yo, strict ako sa lahat ng kakilala ko. Hindi lang sa specific person. Ganito ako sa lahat. Hindi ako namimili. So, ayun, kung lingid sa kaalaman nyo, kukunti lang din ang kaibigan ko talaga. Kasi nga, mas pinipili ko maging authentic. Kasi ayoko mag-suffer sa mental struggles dahil lang nagiging people pleaser ako. Para may compromise mo yung sarili mong welfare, no? Just for them. Okay. So, yun, mas pinipili ko yung authenticity ko rather than to please other people. Okay. What is your purpose in life? Pang Miss Universe ang tanong. Miss Universe. Or you are still searching for it? Yun. Kilala mo naman ako, paulit-ulit ako. Yun yung purpose ko talaga in life, to inspire other people to be a responsible pet owner. Pero, kaya ito yung napili mo rin na business no? Oo. Parang, actually, suggestion to ng father ko. Kasi nga, ang dami naming aso, ganyan. Tapos, naubusan kami ng stock, ganyan. Tapos, sabi niya, ba't di na lang kayo mag-business ng dog food? So, sige, business ng dog food, parang pasok dito, labas dito lang. Hindi ko siya nakitang opportunity sa business. Although, nagbi-business na ako that time. Pero, siya same with you, parang calling siya. Calling. Parang naramdaman mo na lang bigla yung kilig ba na ito yung purpose ko, ito yung pet business. Tsaka hahabulin ka talaga ng calling mo The more na hindi mo siya ginagawa, the more na pinapatagal mo siya, the more kang nahihirapan Kailangan mong sundin yung calling mo God's calling. Ikaw. Yes. Sa amin, lagi namin yung pinag-uusapan. Purpose. Kasi, ang hirap kasing mabuhay pagka wala kang purpose. Correct. Parang, ang empty mo. Oo, sobrang empty. Ako ang tagal before ko na isip kung ano ba talaga yung purpose ko. Sa akin kasi, di ba nga breadwinner ako ng family namin. Tapos, parang sumasaya ako every time na tumutulong ako sa amin, ganyan. Tapos, hanggang sa nirealize ko na gusto ko palagi na meron akong tinutulungan, ganyan. Meron akong, kahit hindi man sa pera, ganyan, or kasi kung takbuhan din ako ng mga kaibigan ko pagkakanari, may problem sila, ganyan. Sa akin, hindi ko alam kung bakit. Parang, parang, ako lagi yung tatawagin every time na may problem. Ayun, parang sa akin, ang purpose ko is to help other people. Wow. So noble. Ikaw, sir. Ang purpose ko is sharing ng knowledge. Knowledge? Pag matalino talaga ito, guys. Hindi lang knowledge na, sa amin kasi, bago kami nag-start ng business, gusto ko well-equipped kami. Para, hindi man sa puhunan, pero dapat mentally prepared ka. Kaya kami may mga agenda kami bago kami mag-meeting. Mag-sharing muna tayo. Ayoko mag-start yung araw ng problema agad. So yun, pag hindi ako nakakapag-share or what? Sharer siya. Oo. Sharer. Hindi ako nakakapag-share. May sharing session. Oo, parang na pinractice namin nai-stuck ako or nag-i-struggle ako. Parang nagdadaan ako sa depression. Lahat tayo may pinakamahirap na struggle sa buhay or may pinagdaanan sa buhay. From that, how do you recover from that? How do you rebuild from that? How do you recover doon sa pinakamahirap niyong pinagdaanan sa buhay? Anong ginagawa niyo? Sa akin, lagi kong tinatanong yung sarili ko kung hanggang dyan ka na lang ba? Parang, uy, Jolly, yan na lang ba yun? Parang, nabigay mo na ba? Ganyan. Kung ang sagot ko, hindi. So, ganun ko dinidil yung mga ganong struggles.
para maka-move forward ako. Okay, Risha. May pinakinap ka ng pinagdaanan so far? Meron as I've mentioned earlier. Paano ka naka-recover from that? Di ba diagnose nga ako na depression? Ano ginawa mo? Ayoko sana i-share, pero yan. Marami kong suicidal thoughts. Okay, so paano ka ayoko na, ganyan. naka-cope up? Yun, parang ang iniisip ko palagi, meron kang purpose. Kailangan ka dito. Hindi mo pa na-achieve talaga yung kung ano yung comparison ka ba talaga, ganyan. Ayun, parang as much as possible, iniiwasan ko na mag-isip ng mga negative na bagay na makakapagpa-trigger sa akin itong mga ganito. Kaya nga, every morning ang ginagawa ko, hihinga ako sa under the sun, sa morning sun, ganyan. Parang, sobrang refreshing kasi nun, yung parang mag-inhale, exhale ka lang doon sa labas ng bahay. I-feel mo lang yung breeze, ganyan. Parang yun. Ikaw rin yan. Sa akin, kung familiar kayo dun sa parang, hindi ko alam kung sino nagsabi. If you ask for strength, God will give you problem so that you will lumabas yung full potential mo. So, ganun yung iniisip ko kada nag-i-struggle ako or nade-depress. Pinagdasal mo yan eh. Tapos, hindi mo gagawin. So, kailangan mo gawin yan. Tinamaan ako dun, guys. Kasi, ako rin, pinag-pray ko, what is my purpose? Then, ito na yung binigay. Tapos, hindi mo siya gagawin. So, dapat mo siyang gawin. Kasi, hiningi mo to eh. Tama. Kasi, Okay, sa'yo. kaya gawin ka na. Kaya, kahit Sunday or weekend na dapat nagpapahinga na ako, or tayo, ginagawa pa rin natin kung ano yung gustong ipagawa sa atin ni God. So, yun. Kaya, nandito ako ngayon, guys. Kasama ko sila. Okay. How do you heal from inner hurt? Kunyari, how do you heal your inner hurt from family? Inner hurt from relationship? Broken-hearted ka? How do you heal inner hurts from friends? Ano yung ginagawa niyo to recover sa mga ganong mga masasakit na nangyayari? Kunyari, nag-away kayo ng nanay mo. Ano yung ginagawa mo? Nag-away kayo ng boyfriend mo. O kaya nag-break kayo. How do you heal yourself? Isip ako ng Mang Miss Universe na pang-healing? Dahil napagdaanan ko. Nag-ano ka ba? nag-heal. Nagme-meditate ka ba? O kaya naman, nagbe-beach? O kaya nagta-travel? Maraming healing Aside ko eh. How do you heal yourself? Parang napakadami kasing Para marami rin matutunan yung mga viewers natin sa healing process niyo. Aside sa pagpe-pray, don't try to solve everything on your own. Ask for help. Sa akin kasi, etong dalawang kasing to, sila talaga yung naging outlet ko. Kaya sobrang thankful ka din na part talaga ka nitong Pentagon. Bukod sa business siya, sobrang ganda kasi ng balance ng relationship ng team namin. So ayun, parang sila yung lagi kong nakakatulong regardless kahit tungkol sa family, tungkol sa kung saang issue, ganyan. Tsaka nagja-jive kayo. Sila talaga yung outlet ko. So ayun. Ikaw, how do you heal yourself from inner hurt? Inner hurt sa broken-hearted. Baka magselos. Ay, teka, pwede ka natin i-reveal sa kanila? Na kayong dalawa? Ay, guys, silang dalawa nga pala. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga sagot nila, medyo similar kasi in a relationship sila. How do you heal yourself? Sa akin, yung inire-relate ko siya dun sa recently lang na nangyari sa akin. So, ayun, namatay kasi yung dog ko last year. So, which is, feeling ko namin kung pagkukulang. From that, nagkaroon ako ng parang rule sa akin. If mangyayari man sa akin to or mabobroken-hearted man ako towards sa ibang bagay, maglalaan lang ako na isang araw. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa isang araw na yan. Magpapahinga ako,
magme-mesmerize ako, matutulog ako, magpe-pray ako. Basta isang araw lang. Ang tipid isang araw lang. Yung timetable mo medyo tight. Kasi ako yung uri ng tao na move forward ka agad. Huwag mo nang mag-dwell sa... Hindi ako nag-dwell sa past. So, yung mga pagkukulang ko na yun, ipupush ko lang yun ng isang araw. And then, more on solve on the further days. Ikaw? Yung sa akin, alam naman na nila yung story ko. Hindi pa alam ng viewers natin. Pero, isi-share ko sa'yo. Sige, how do you heal yourself? Meron kasing moment sa life ko na parang super na down ako nga kasi na-experience ko maging irresponsible owner. Parang, alam mo yung Labrador? So, di ba big dog siya? Tapos, inaway niya talaga yung Shih Tzu namin, which is small breed lang. Tapos, to the point na napilay siya, ganyan. So, yun yung ko. Iyak. Lagi siyang naiyak pag kinakwento niya. Kasi, iniisip ko kung paano ako nag-heal doon. Ang lalim ng relationship mo siguro doon. Kaya, natatouch ka talaga, okay? Parang, yung sagot ko din kanina na, hanggang dyan na lang ba ako para dun sa mga pets namin na may parang magpapatayan na ganon. Pero, yun nga, parang kung paano ko nag-heal, in-observe ko muna. Sa CR, umiiyak ako. Parang kung iisipin ng iba, mababaw. Kasi nga pet, no? Kasi, aso lang naman yan, ganyan. Pero wala, muntik na mamatay yung aso namin. Tapos ako, wala akong ginagawa. So, nag-heal ako through learnings. Anong klaseng learnings? Tinrain ko yung mga aso namin. Naging outlet mo yun? Oo, hindi ako tumitigil. Nag-enroll ako ng mga dog courses. Nanonood ako gabi-gabi ng paano mag-train ng aso. Ilang araw to? Araw lang ba o weeks? Weeks to. Weeks? Kasi every time nag-meet sila, nung Labrador tsaka Shih Tzu namin, walang araw na hindi sila nag-aaway. So, yung nanay ko, pinapagalitan niya ako, parang pwede ako makagat Pero pet namin yan Bakit hindi ko siya ite-train? So, nag-heal ka on your own ba? Or nag-seek ka rin ng help? On my own. Oo, pero tama din yung sinabi ni Trisha. Seek help. Kasi, pwede naman na mag-call na ako ng trainer. Diba? Pwede akong mag-arkila, ganyan. Pero ginawa ko siya para sa sarili ko. Para sa kanila. Dahil doon, naghilom ka na. Eventually. Saksi si rin yan doon. Kasi hindi pa siya taga dyan. So parang magka-call lang kami, ganyan. Pero ngayon ba masasabi mo ngayon na fully healed ka na? Or still sa stage na yun? Fully healed. Pero every time na sinashare ko siya sa ibang tao. Nagiging emotional ka. Nagiging emotional talaga ako. Kasi yun yung yun yung root ng kung bakit may pet lagoon din. Paano pag naulit-uli yun? Hindi na siya maulit. Alam niya na. Sinabi ko sa sarili ko learnings na kapag na nagkaaso pa kami, hindi na siya pwedeng maulit. Okay. What is your life lesson so far? Sa existence natin na 30s na tayo, di ba? O 20s tayo? Di pa. Bali 20s na kami. So ano ba yung learnings namin so far? Sino gusto mo niya? Life lesson. What is your life lesson? Parang may notes ako nun sa phone ko. Anong life lesson mo so far? Inilista ko lagi. Dapat inilista ko lahat ng or don't trust too much or don't invest too much in your emotion. So, ano yung life lesson niyo? Siguro sa akin, mabalance ko yung emotional side ko. Problem ko siya Pero maganda rin kasi yun nare-release mo yung emotion mo, nare-relieve ka, then eventually nawawalan ka ng dalahin sa loob mo. Oo, pero na-mention nga na rin yan, meron kami minsan mga, yung nag-speak tayo. Speaker? Kaming tatlo lang, pero meron kaming Counseling? Mag-overnight kami dito, tapos may tig-isa kaming topic. Tapos kailangan namin siyang i-share. Okay. Ano tawag? Nalimutan ko rin.
Kasi yun, may mga ganun kami activity. So, parang counseling ba yun? Hindi naman. Hindi eh. More on practice siya ng public speaking. Okay. So, syempre, nagpe-prepare din kami as entrepreneurship. Entrepreneurs. At isang way to, itong ginagawa natin. Oo, actually, yes. So, nahirapan nga ako. Ano yung life lesson nyo so far? Yun nga, yun sa akin is to control yung emotions. Kasi every time, strength ko siya, pero at the same time, weakness ko. Mo. Then, so, kailangan mo siya mabalance. Kailangan kong i-balance yung emotions ko. Okay, sino gusto mo next? Kakabasa ko lang. Binasa ko. Yung sa akin, start now. Kasi tayo... Start now. Start now. Kung kunwari, meron kang gustong gawin, start now. Kasi, tayo, mahilig tayo na, sige, sa Monday na lang ako mag-start. O kaya, bukas na lang ng umaga. Dinidelay mo pa siya. Ganyan. Parang, kailangan eksakto yung oras, ganyan. Bakit kailangan mong gumising ng 7 a.m.? Pwede ka naman gumising ng 6:58. Minsan nag-a-alarm ako ng ganun 6:58. Parang, ang weird niya kasi hindi siya eksakto. O kaya pwede kang mag-start kahit Wednesday. Bakit Monday mo kailangan mag-start mag-jogging, ganyan. Oo. Parang, kung kailan mo siya naisip, do it now. Gawin mo na agad. Kasi, lilipas yan eh. Hindi mo na yan magagawa eh. Oo. Yun yung isa kong, kasi struggle ko din yun eh. Gusto ko kasi, mamaya na lang, ganyan. Ayun, yun yung sa akin. Okay. Rainiel? Sa akin, follow your purpose. Okay. No matter how much it costs? Purpose talaga. Do what you want, not what you need. Kasi, like sa akin, nung nag-college ako. So, sabi ko, magbe-bedmed ako. So, ang dami discouragement. Sabi na nanay ko, malit naman sahod dyan eh. Kukunti naman ang market dyan. So, ka na lang, engineer, malaki sahod dyan. Kahit hindi mo gusto. Oo, kahit hindi ko gusto. So, dumating sa point na, yes, kumikita ako doon. And then, hindi ako masaya. Ilang taon mo lang siya pinaractice? Yung course? 4 May 5? 4 years. Then eventually, adventure na dito. Wala eh. Sa pets talaga ako eh. Kahit di ba, completely, irrelevant siya. Pero, dahil yun yung purpose ko, give up ko tong ilang years na pinag-aralan. Ang hirap din ng computer engineering, ha? Okay. And, ayun, do what you want. Okay. Who is your inspiration in life? Para kanina ba kayo nagpapakahirap magtrabaho? Para kanina nyo nagsasacrifice kayo para gawin tong trabaho na to? Who is your inspiration in life? Of course, family. Kunyari, specific to whom sa family? Or lahat sila? To my parents, of course. Kunyari, nandito yung parents mo. Ano yung gusto mo sabihin sa kanila? Ano yung message mo sa kanila? That's your camera. Dalawa sagot ko eh. Sige. To my parents, thank you for understanding. Kasi, di ba, yung emotions ko. Emotional ka talaga. Okay. Kasi, before, di ko ramdam na may support. From them. Pero yun, eventually, nagkaintindihan or meet halfway. Oo. Na, hindi ako lagi makakauwi na maaga. Kasi, dito ako. Parang ganyan. Tapos, yun, very thankful. Naintindihan nila yung side ko na yun. Kasi, halos wala na akong tayo sa family ko. Hindi ako nakaka-attend ng birthday ng relatives. Kaya, pag may gala, hindi ako nakakasama. Kasi, katwiran ko, meeting kami. Hindi na muna ako. Pero valid naman kasi reason. Oo. Yun nga, kasi para sa kanila naman to. Sabi ko nga, sa kanila, kahapon, actually, nag-uusap kami. Pag mga dinner, ganyan. So, pag nagkaano kami, tigi isang branch. Say, yung isa. Kasi yun, hindi na niya ako pinapagalitan na gabi ko na naman umuwi, ganyan. Wala ka nang pahinga. Hindi niya ng nanay. Laging ganon. At sino yung pangalawa? Yung pangalawa, yung aso ko. Ay!
Maiintindihan niyo to, guys. Hi, Ice! Anong mensahe mo sa kanya? Ano kasi, parang, of course, inspiration for responsible pet ownership. Pero, nandito ako, wala siyang kasama sa bahay. So, parang... Anong name niya? Ice. Ice baby? Siya, yung nasa picture siya. Okay. Ano spelling ng ice? Yellow. Yellow? Oo. Okay. So, parang, siya yung isa sa inspiration ko din na mag-push pa para mabilis yung retirement ko. Nako. Magkasama na kami. Pag napanood mo to, Ice, may iiyak ka for sure. Diba? Oo. Kasi very touching ng message sa'yo. Hindi naman mahaba yung buhay nila. Ilang years lang ba usually? Average? 10 to 12. Parang Shih Tzu. Okay. Sinong next sa inspiration? Who is your inspiration in life? And your message? Ayoko. Bato-bato pa. Ako muna. Sige. Ayun, dalawa rin yun sa akin. Unang-una si Ice. Sabi mo na ata lahat. Si Ice. Okay. Naiiyak na nga si Ice. Teary-eye na siya. Okay. And actually, yun nga ako yung nagsasabi sa kanya pa ulit-ulit. Kailangan natin mag-retire ng maaga. Kasi nga, yung buhay lifespan ng aso is a quarter of us. Kaya, kailangan natin mabigay ng time sa kanila ng further. And number 2 is yung tatay ko. Tatay ko Anong gusto mong sabihin sa tatay mo? Nasa TV na ako tayo. Hindi, kidding aside. Yung tatay ko kasi is buong buhay niya is nasa abroad. So, pinanganak ako dito, wala siya eh. Pero, dun sa ano na yun, siya yung pinaka-close ko sa amin, sa family. So, iba talaga yung heart ko sa tatay ko. And, naawa ko sa kanya kasi buong buhay niya. Nandun siya sa Saudi. Gusto kong kaya ako nag-start ng business. Siya rin yung inspiration ko na one day mapapauwi din kita for good. Kasi hanggang ngayon, nandun siya sa Saudi pa rin siya nagtatrabaho. Oo. Although wala na siyang pinapasahod, wala na siyang expense dito. Pero nandun pa rin siya sa abroad kasi nga hindi pa rin stable yung buhay. Dito naman tayo kay Trisha. Teka lang, pwede mag-internalize. Who is your inspiration in life? Para kanino ka ba nagtatrabaho ng matindi? Yung talagang, ilang oras ka ba nag-work? 8 hours? 8 hours. Para kanino ba ito ginagawa? Sa akin, para din sa family ko. Specific to? Pero, specifically, para sa nanay ko. Kung nanonood si nanay mo ngayon, yung ano yung gusto mong sabihin sa kanya? I-explain ko muna. Yung nanay ko, kaaway ko yan lang. Okay. So, yung nanay ko, wala yung tiwala. Ewan ko. Parang wala kasi siyang tiwala sa akin. Parang all my life, I have to prove yourself. Ewan ko, baka mapanood na nanay ko, iyak. Mag-ayaw pa kayo. Pero, ayun, gusto ko kasing malaman din kung ano yung side ng nanay ko. Parang, kasi yung nanay ko, 22 pa lang siya. 22 siya, nagkaanak. Kay bata. So, 22 siya nung inanak niya ako. So, ang bata pa. So, baka kaya ganun yung nanay ko. Kasi, kinuhanan ko siya ng taon. Parang, baka ninakaw ko sa nanay ko yung time na dapat nag-explore siya, na dapat ito yung ginagawa niya, natututo siya sa buhay. Pero, ang nangyari sa kanya, nung 22 siya, nagka-responsibility. meron na siyang anak. So, yung buhay niya, binigay niya na sa akin. So, ngayon, gusto ko na, yung ginagawa ko. Kahit lagi kong kaaway yung nanay ko, wala kasi yung tiwala sa akin. Sige, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Sana balang araw, makita niya kung para sa yung mga ginagawa. Tsaka, na para sa kanya din. Sana ma-prove ko din balang araw. Darating din yun. Mga ilang taon ba? Alam ko naman na mahal ako ng nanay ko. Ilan ba kayo? 2. Okay. Pero, Ikaw panganay kasi, panganay ako.
Ang hirap kasing i-please ng mama ko. I-share ko mamaya yun. Sa mama mo. Video. Oo nga eh. Pagka na-post mo na yan, ipi-play ka sa TV na para mapanood ng nanay. Ma! Okay. What is your favorite Bible verse? And why? Sino ang gusto mo na? May Pwede may kodigo. code. Okay, pwede. Sige. Sa akin, ito, Philippians 4:13. So, I can do all things through Christ who strengthens me. Why? Alam ko itong verse na to. Nakaano nga siya sa Facebook. Okay. So, nag-start to nung nagre-review ako ng board exam. Sabi kasi sa board exam, di ba, banggitin mo siya palagi during review days, kung parang tuwing gabi, babanggitin ko siya, ganyan, before mag-aaral. Kinabukasan, babanggitin ko na naman siya. Tapos, hindi ako pumasa ng board exam. So, yun. Parang, pinagdudahan ko yung Bible verse. Bible verse. Nire-recite ko naman to palagi. O yun. Tapos hanggang sa, again, healing process, ganyan. Ito na yung ko, parang binabalik-balikan kada may struggle ako. Kasi, hindi naman yun yung magdidictate sa'yo na pinabayaan ka ni Lord dahil lang di ka pumasa ng board exam. So yun, every time may struggle, kahit sa business, yan yung pinangahawakan mo? Oo, dito lang ako bumabalik. Pero nagkaroon ba ng result na positive so far? Meron naman? Madami na din. Okay. Diba? Hindi naman nung isang pagbagsak ko ng board exam, wala yun na yun. si Lord, diba? Hindi siya ganun. Sinong next? Sige, ako na lang. Ito sa akin, Matthew 6:34. Matthew ano? Matthew 6:34. Okay. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. The day's trouble is enough for today. So parang tayo kasi, ako personally, mahilig akong mag-worry ng future, ganyan. Ano bang gagawin ko bukas, ganyan. Parang minsan na uubos yung time natin sa pag-worry imbis na ito lang yung haharapin natin. Minsan kasi nasa harap na natin yung solution problema natin. Kaso nandun tayo nakatingin sa future. Sa problema na pang tomorrow pa naman talaga. So, ayun. Yun yung favorite. Be present muna. Okay. Rainiel? Sa akin is Galatians 5:1. Hindi siya common. Kasi, nung moment na to, nung na-discover ko tong Bible verse na to, is punong-puno ako ng challenges. That was, I think, 10 years ago na. I am 22 years old. So, by that time kasi, gusto ko na mag-full-time entrepreneur. Nagkagalit kami ni mama, ayoko na mag-college, ganyan-ganyan. At the same time, may mga problem pa sa school, sa church, nagsunod-sunod siya. So, hindi ko na alam gagawin ko. Na-question din yung faith ko. And then, ang ginawa ko, Bible. Tapos binuklat ko siya. Kung ano yung nauna, yun yung binasa. Sakto naman sa gusto mo. Sakto siya. Which is yung Galatians 5:1. Sabi dito, for freedom, Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to yoke of slavery. Hindi yung problem mo yung magpapaslave sa'yo. May mga times talaga may problema. Kakaroon ng problema, challenges. Pero hindi yan yung magdidikta ng buhay mo. Challenges yan for strength. Hindi mo kailangan mag-submit sa problem mo. Kailangan mo i-solve yung problem mo. And then eventually, hanggang ngayon nga, tinatawanan ko na lang yung mga naging problema ko dati. Pero dati struggle ako. Kasi ganito, kung hindi ko napagdaanan yun, walang pentlagon. Hindi ako nagdaan sa mga challenges ko. Hindi ako ganito. Weak ako, therefore. Kasi yung nagpalakas sa'yo. Hindi ako nag-slave. Basically. Dito na tayo sa fan question lang. What's the craziest thing na ginawa niyo sa lab? Sino mauna? Crazy? Ikaw muna. Ako? Naging crazy kayo? Sa akin yung nag-aral ako ng kalimba.
Nang ano? Para lang, kalimba, alam niyo yun? Oo. Para lang magpa-impress sa kanya. Kalong sa'yo eh. Tapos, Ayun, parang, hanggang sa nag-enjoy din naman ako dun. at nagbunga naman. Nagbunga naman. Siyempre. Okay, craziest thing. Wala akong maisip na sobrang dami. Ano ka ba? In a relationship ka ngayon? Hindi. In a relationship. Ano yung craziest thing na nagawa mo? Baka kasi yung jowa ko. Hindi ba sa kanya? Sa ibang tao. Kasi yung jowa ko kasi ngayon, siya yung pinaka at peace na ako. Before kasi, explorer pa ako. So, madami kong crazy. Una natin sabihin. Anong ginawa mo? Yung pinaka na lang daw. Anong pinaka? Wala kasi akong maisip. Baliw kasi ako sa pag-iisip. Tama-tama yung tanong, crazy. Ako na lang magsasabi. Sige. Joke lang. Anong craziest thing so far? Ikaw na. Craziest thing. Wala akong maisip. Bigyan mo Sige, nga ako. ikaw. Anong craziest Baka siya thing? yung may alam. Kasi hindi ko alam na Pag crazy. bumabiyahe ka, Nakikipag-meet ako ng malayo. Nang hindi alam siya ng pa parents ko. bumabiyahe. Para doon. Ginunan mo talaga nagagawa ng love. Nagiging crazy ka eh. O sige, Jolly. Anong craziest thing? Siguro ito ngayon lang marireveal. Para sa akin crazy na siya kasi Crazy. nagbigay siya ng book. Tapos, Binasa ko lang siya para lang masabi niya. kasi mahilig siya sa book. Napahilig kasi siya sa book. Hindi mo naman tinapos ng isang araw. Hindi naman. Weeks naman ang inabot. Diba? Para ma-appreciate ko yung gift niya. So, That's binasa ko love. kahit di ako mahilig magbasa ng Book yun. Ngayon ko lang alam yan. Ngayon ko tuloy na feel na third wheel ako. If you could switch to someone for a day, who would that be? And why? Sino ba yung gusto mo na makikiswitch ka muna for a day sa kanya? Ay, ako meron. Sino? Si Cesar Milan. Si Sino Cesar siya? Milan kasi dog behaviorist. So, gusto Okay. ko ma-experience yung strong personality niya as a dog behaviorist para lahat kaya kong train. Okay, ikaw. Sino gusto mo makaswitch lang for a day? Si Taylor Swift. Kasi, gusto mo ma-experience? Para makapag-concert ako. Kumakanta ka ba? Hindi. Hindi kita pa sasampulin. Nakita sa CR. Ikaw. Sino makakaswitch mo, Reynald? Pwede ba Pwede hindi mo Karen. Pwede Hindi, sa kahit past. sino. Siguro si Freddie Mercury. Hindi na naman natin kilala, guys. Matalino lang. Sino na naman siya? Yung yung kumanta ng Bohemian Rhapsody. Kinanta rin niya yung anak. Si Freddie Aguilar. Freddie Aguilar. Sino ba ta? Freddie, ano ta? Freddie Mercury. Freddie Mercury. Yung Okay, hindi vocalist sa kanya yung anak. Okay. Vocalist ng Queen. Okay. So, Kasi, sila rockstar. mm, And, ang galing kasi niya mag-perform. Sample. Parang gusto kong na-experience Ito music yung, pala kayo. yung ganung moment na marami kang audience, oo. look into you. Tsaka syempre, yung time nila. Kasi one of the best times yun in 1970s to 80s. Favorite country na napuntahan nyo? Wala Whether pa ako. local, Ah, or kahit sa province natin sa Pinas, or foreign country na napuntahan nyo? Favorite? Wala akong Local. mapag-comparean. Favorite so far siguro kasi parang di pa naman siya yung pinaka-favorite. Nung nagpunta lang ako sa Tarlac kasi different environment talaga. Province life kasi talaga, laid Dito back. kasi Goldo Province yung Laguna. Mm. Hindi naman siya totally province feels. Sa Tarlac, yun talaga parang buhay. Province feel talaga kayo. Favorite na puntahan nyo so far? sa akin, yung nadaanan siguro sa Tagaytay. Tagaytay. Ang traffic eh. Yung way na papunta dun. Kasi Kasi mahilig kami sa adventure eh. And ayun yung pinaka-isa sa challenges na, alam mo yung likod ng Marcos mansion. Dumaan kasi kami doon, walang mga ilaw. So siya, takot na takot siya, and then ako, hindi ko na makita yung Siya, enjoy na enjoy. No? Ikaw, napuntahan mo kahit local or Isa foreign? pa lang naman napuntahan ko sa Singapore. Ay, ako. Bakit? Nanood kasi ako ng concert. Taylor Swift. Kaya naman pala favorite mo siya. Okay. Favorite movie? Whether local or foreign? Hindi ako mahilig sa movie. Hindi kayo nag-movie? Kahit foreign or local? Series. Anime. Anime. Ikaw? Sa akin, Interstellar.
Okay, maganda yun. Mahilig kasi ako sa fantasy na about time. Marami akong fantasies about paano kung hindi ako naging ganito? Paano kung ano ako sa future kung hindi ako ganito? So, ayan, parang totoo ako doon sa movie na yun. Ikaw, wala, anime lang. Meron akong favorite na anime, Fruit Basket ang title. Ano yun? About? Ano siya? Fruits. About siya sa... Hindi. About? Ano siya? About siya sa mga parang mga tao sila na nagtatransform sila sa zodiac pagka kunwari nakakahag sila ng opposite sex, parang gano'n. Okay. Cute niya lang. Sino yung kakausapin mo na tao na deads na in the past at ano itatanong mo sa kanya? Sino ba mga deads na ngayon? Si Rizal. O kaya... Pwedeng relative. Sige, pwede. Hindi siya ngayon. Ano itatanong mo sa kanya? No! Kung naririnig mo ako. Yung lolo ko. Kasi ano itatanong mo sa kanya? Paano ko ba explain? Kasi yung lolo ko, alam mo nung namatay siya, ang daming nakipaglibing. Tapos, baka ang dami niyang ginawang mabuti. Oo, yung ganon. Oo. Actually, umuulan yun, ganyan. Tapos, ang haba talaga. Tapos, may mga banda pa, ganyan. Parang yun lang, gusto ko lang siyang makausap. Nakatouch siya siguro ng buhay. Oo. Kasi kwento-kwento din ng mga father ko, ganyan. Marami daw talagang natulungan yung lolo ko. So, paano niya diba, na-achieve yung ganun personality? Okay. Ikaw? Sa akin siguro, si Jesus. Sino? Si Jesus. Jesus, okay. Gusto ko siya. Kasi... alam mo, lagi ko kasing naiisip na, di ba naging human siya, naging tao siya. Parang naiisip ko, paano yung experience. Kasi may mga nakikita ko sa TikTok na paano daw pagkakunwari, nakakaamoy si Jesus ng wood, maaalala niya yung carpenter niya na tatay. Parang gusto ko siyang ma-meet bilang tao na Ano tatanong mo sa kanya? May tatanong ka sa kanya? Wala, gusto ko lang siyang ma-meet. Gusto ko lang siyang makasama. Parang naiintindihan niya. Naiintindihan niya yung pagiging human natin. Gusto mo na ba? Parang as human. Bumalik ka, Jesus. Daniel? Sa akin si General Luna. Sino? Si General Luna. Okay. Ayun, question ko lang. Kasi mahilig ako sa mga history. Isa siya kasi sa pinakamatapang na generals dito. And gusto ko tanong sa kanya, saan siya kumukuha ng Tapang. Or what? Kasi hindi biro mga ginawa niya. Okay. What is your love language? Pwede ba acts of service ba yan? Receiving gifts? Quality time? What is your love language? Ako words of affirmation. Alam mo nang gagawin mo sa kanya? Kaya mas kinikilig ako pag yung compliment, ganyan. Okay. Pag pinapraise. So, words of affirmation. Ikaw? Dati yun din yung sa akin. Pero napalitan ng Gifts na daw? Minsan. Ano na? Napalitan na ng acts of service. Acts of service. Magsisilbi saan yan? Example. Kasi, gusto ko yung, kunwari, pinagluluto ako. Kinikilig. Alam mo na, kung sino man yung nananawagan siya. Okay, ikaw. Quality time. Quality time. Ayaw niya nung sabihin. Ayaw niya. May iba siya. Ang time kasi sa akin is precious. Okay. Kung nag-commit ka dito, kailangan yung focus mo sa akin. Parang nainis nga ako sa kanya minsan kapag kakasimula pa lang ng date namin, tapos anong oras tayo uwi? Nagyayaya na umuwi. Ako kasi si pauwi. Okay. Guys, if you found this episode informative, meaningful, useful, and helpful to you, let us know in the comment section. At kung gusto nyo naman yung business nyo may feature dito sa ating channel, message nyo lang ako sa lahat ng social media ko. It's Belle Flora. Whether it's TikTok, Instagram, sa lahat na, it's Belle Flora. Ilalagay ko rin sa description box yung website nitong Pet Lagoon. At saka, okay lang na ikilagay yung social media nyo sa description box. Kung in case gusto nyo lang makikonnect sa inyo. Ilalagay ko rin sa description box yung social media nila para
in case gusto niya makiconnect sa kanila. Okay, this is your chance para invite yung ating mga viewers na puntahan tong Pet Lagoon, dayuhin ito, magpa-deliver. May deliver ba to? Meron din, sir. Ilalagay ko sa description box kung paano kayo makakapagpa-deliver within Metro Manila o dito lang sa Laguna. Nationwide. Nationwide, pwede kayo magpa-deliver. So, this is your chance. Sino gusto mauna? That's your camera. Invite mo na sila dito. Promote nyo to. Okay. Hi guys! So, yun nga, in-invite namin kayo to visit us and of course, shop with us sa Pet Lagoon. So, located siya dito sa 2841 Anos Los Baños, Laguna. So, we have more than hundreds of pet supplies and accessories and as well as grooming services. Okay, ano ba yung landmark nito? Kung gusto nila pumunta. O gusto nila ilagay na lang sa Waze yung Pet Lagoon? Sa Waze, Okay. Tsaka Google Maps. Google Map. Okay. Pwede mo siya. Trisha, invite them. Kung gusto nyo na mag-enjoy ang pets nyo, andito lang kami. Kasi nag-e-enjoy sila. Kayo dito. Masaya kami dito. Okay, Rainier, invite them. You can order us on our website and TikTok shop and Shopee. Mag-visit din kayo dito kasi marami kaming mga product na wala sa mga namin, sa mga online namin. And yung mga staff namin is very friendly and accommodating. I-focus nga natin yung staff natin doon. Pakita mo naman siya. Hi ka naman. What's your name? Kali. Invite mo naman sila dito. Pumunta po kayo dito. Maganda kami bukas. Accommodating. Nag-enjoy yung mga pets. Okay. Thank you. Ay, sa Ben, pwedeng mag-pa-add. Meron din pala kaming mga initiative like donation o kaya visiting sa mga shelters. So, we conduct it as much as possible quarterly. So, we encourage all to support and yun nga, kung gustong mag-join din, nagpo-post naman po kami sa mga online social media. May gusto kayong batiin, i-shoutout para nakita tayo sa TV? Binabati ko po yung mga pamilya ko dyan. O gusto kong pasalamatan? Of course, my family. Hi! Ikaw, meron? Supportive. Ice! Ganyan. Sa mga family and friends. Okay, thank you. Kita-kits ulit tayo dito sa IWAP! See you again! Always make it a habit to be helpful, kind, and happy. Okay, tapos na! Natapos na, nakaraos na tayo. How's the experience doing this vlog? Na-excite ba kayo? Sumaya? O kinabahan? Or eventually nag-loosen up? Jolly. How's the experience doing this vlog? Noong una, akala ko nakakakaba siya kasi knowing Sir Abel yun eh. Hindi kaya? Pero hindi. Super enjoy na wala yung pressure. Ano lang, authentic. Yes. Naku, tataas ang view ni Sok. Alam niyo kung bakit? Mayroong tears. May pagluha eh. Sabi ko, di ako iiyak kayo. Naku, parang Karen Dabil na. Tony Talks ng dating pa nito. How's the experience, Trisha, doing this vlog? Nag-enjoy ka? Oo naman. Okay. Mahihayin kasi talaga ako. Oo, kaya siya yung parati nating pang main event. Tsaka hindi ako maganda sa camera.
Siya nga dapat yung welcoming committee. Pero ayun, good experience siya kasi napapractice din yung way of speaking namin. Yeah, tsaka nade-develop na. Tsaka yung confidence. So, babalik ka pa dito sa vlog? Baka as artist. Rainier, how's the experience doing this vlog? Ayun, something new. And ayun, napupush kami nga kumausap sa mga outside our comfort zone. And, so, uulitin nyo pa ba mag-vlog? Syempre. Okay. Thank you guys. Ay, pwedeng magpaalam. Sige. May nakalimutan? Sige, go. Meron kasi kaming TikTok. Follow nyo kami, Dog Groupers sa TikTok. Ilalagay ko rin sa description box, John. Saan ba kayo malakas? TikTok? Saan ano kayo malakas? TikTok ba malakas ang benta? TikTok. Marami kasing tao doon, no? Pero yung Personal. Personal vlog. Meron ka rin pala. Okay, lalagay ko rin sa description box para i-click nyo na lang doon, ha. Okay, thank you guys for doing this, ha, para makatulong tayo at saka ma-push natin yung advocacy ng vlog na to. At yung advocacy nyo rin. Thank you guys.